Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito malalaman nyo ang kwento ni Nathaniel, isang batang tila may kakaibang lihim na itinatago. Mula sa simpleng bayan ng Batangas hanggang sa madilim na sulok ng Quezon City, susundan natin ang kanyang kakaibang paglalakbay. Ano nga ba ang tunay na kadiliman sa likod ng kanyang ngiti? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang mga nakakakilabot na pangyayari sa buhay ni Nathaniel. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan. Salamat po sa inyong oras at atensyon. Ako po si Nathaniel. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas. Simpleng buhay lang ang meron kami, pero may mga bagay na nangyari sa akin na nagbago ng lahat. Bata pa lang ako, ramdam ko na ang kakaibang pakiramdam na tila ako'y naiiba sa iba. Sa paaralan, madalas akong mapansin ng mga guro at mga kaklase ko, pero hindi ko alam kung bakit. Ang mga magulang ko ay palaging abala sa trabaho kaya't madalas akong mag-isa. Sa kabila ng lahat, nagawa ko pa ring magpanggap na normal sa harap ng iba. Sa maliit na bayan ng Batangas, sa isang simpleng paaralan, nagsimula akong mapansin ng mga guro. Hindi ko maintindihan kung bakit ako palaging tinitingnan ng kakaiba. Pero alam kong may napapansin sila sa akin na hindi nila maintindihan. Isang araw, habang naglalaro kami ng mga kaklase ko, sinadya kong itulak si Marco mula sa mataas na hagdan. Wala akong naramdamang takot o awa, tanging kasiyahan lang sa kanyang pag-iyak. Nathaniel, bakit mo ginawa yon? Tanong ng guro ko habang hawak-hawak ang braso ko. Hindi ko po sinasadya, sagot ko, habang pilit kong pinipigil ang nangiti sa aking mukha. Napansin kong may mga ibang bata na nakatingin sa amin, takot at gulat ang mga mukha nila. Alam kong kailangan kong magpanggap na mas mabait para hindi nila ako pagdudahan. Simula noon, naging maingat ako. Nagsimula akong magbasa ng mga libro tungkol sa sociopathy. Natutunan kong magpanggap na normal. Sa harap ng iba, ako'y isang mabait at masunuring bata, ngunit sa loob, alam kong iba ako. Lumipat kami sa Quezon City sa isang lumang bahay na may malalaking bintana at makakapal na pader. Doon ko nakilala si Angelo at ang kanyang kapatid na si Fiona. Sa unang araw ng klase, napansin ko agad si Angelo. Tahimik siya at tila walang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Para bang may nakikita akong bahagi ng sarili ko sa kanya. Sinubukan kong makipag-usap sa iba pang mga kaklase, pero lagi kong binabalik-balikan si Angelo. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Angelo, gusto mo bang sumama sa amin mamaya? Tanong ko, ngunit hindi niya ako pinansin. Naramdaman ko ang galit at pagkabigo sa kanyang pag-iwas. Napagtanto ko na si Angelo ay tulad ko rin. Isang sociopath. Hindi pwedeng may dalawa sa amin dito. Kailangan kong alisin siya para mapanatili ang aking pagiging natatangi. Lumipas ang mga taon at mas lalo akong naging maingat sa aking mga plano. Alam kong hindi ako dapat magpadalos-dalos. Isang gabi, pumasok ako sa bakuran ni na Angelo. Nakita ko ang kanilang aso na natutulog sa tabi ng pinto. Dahan-dahan kong inilabas ang kutsilyo at pinatay ito. Habang pinapatay ko ang aso, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking balat. Para bang may nanonood sa akin, pero wala akong makita. Ano to, na sigaw ni Angelo nang makita ang dugo sa sahig at ang mensaheng iniwan ko sa pinto. Lalayo tayo dito, sabi ng kanyang ina, takot na takot. Naramdaman ko ang kasiyahan sa kanilang takot. Pero alam kong hindi pa tapos ito. Kailangan kong tapusin si Angelo. Isang araw nakita ko si Angelo sa isang mall sa Makati. Sinundan ko siya, naghahanap ng tamang pagkakataon para umatake. Habang sinusundan ko siya, napansin kong parang may sumusunod din sa akin.
Pero tuwing lilingon ako, wala akong makita. Sa isang madilim na sulok natagpuan ko ang bangkay ni Ruben, kaibigan ni Angelo. May mga sugat sa kanyang katawan na tila gawa ng isang hayop. Kaya mo ring pumatay, pulong ko sa sarili ko. Naramdaman ko ang takot pero hindi ako nagpatinag. Kailangan kong tapusin ang aking plano. Habang papalapit ako kay Angelo, naramdaman ko ang bigat ng aking mga hakbang. Alam kong ito na ang pagkakataon ko. Nathaniel, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Angelo habang nakatingin sa akin ng malamig. Tapos na ang laro, sagot ko habang inilalabas ang kutsilyo. Hinarap ko si Angelo, ngunit siya'y mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Binugbog niya ako ng husto at naramdaman ko ang sakit sa bawat suntok. Mas lalo pa kitang pahihirapan, banta ni Angelo, bago siya umalis. Naiwan akong duguan at halos hindi makahinga. Matapos makarecover, nagnakaw ako ng baril mula sa bahay ng isang pulis na kapitbahay namin. Bumalik ako sa bahay ni Angelo, handa na akong tapusin ito. Pagdating ko sa bahay, natagpuan kong patay na si Angelo. May laslas sa kanyang leeg at isang mensahe sa pader, "Hindi ikaw ang tunay na halimaw." Habang tinitingnan ko ang mensahe, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likod. Para bang may presensya sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Naramdaman ko ang matinding pagkalito at takot. Sino ang gumawa nito? Kailangan kong malaman ang katotohanan. Nawalan ako ng malay at nagising na nakatali sa isang madilim na basement. Ang paligid ay malamig at amoy amag. "Matagal na kitang minamanmanan," sabi ni Fiona habang lumalapit siya sa akin. At minamanipula ko rin si Angelo. Naramdaman ko ang takot sa kanyang boses. Para bang may mas malalim pa siyang plano na hindi ko pa alam. "Anong plano mo?" tanong ko habang pilit kong kinakalagan ang tali sa aking mga kamay. "Papatayin ko ang mga magulang natin at tatakas tayo," sagot niya na may ngiti sa kanyang mukha. Napagtanto ko na si Fiona ay isang psychopath na mas malala pa kaysa sa amin. Naramdaman ko ang matinding takot pero alam kong kailangan kong gumawa ng paraan upang makaligtas. "Hindi mo ako matatakasan," sabi ni Fiona habang inilalabas ang isang kutsilyo. "Ako ang tunay na halimaw dito. Alam kong kailangan kong pigilan si Fiona. Kailangan kong makaligtas at tapusin ang kanyang mga plano." Mga kaibigan, sa kwentong ito natutunan natin na ang tunay na halimaw ay maaaring nasa paligid lang natin, nagtatago sa likod ng mga ngiti at mabubuting kilos. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga ngiting hindi nyo kilala.